Class, alam mo ba o naiisip mo ba kung ilang puno ang napuputol sa isang araw? Libo-libo, at ang bilis ng urbanisasyon, unti-unti nang nawawala ang ating mga kagubatan. Kaya ang ating tanong, ano ang epekto nito sa ating buhay at sa ating kinabukasan? At ngayon, welcome sa ating episode 4 ng SPMT Educational Series, kung saan ating pag-uusapan ngayon ang deforestation at pagkakasira ng likas na yaman. At ngayong episode, sasagutin natin ang tatlong mahalagang mga tanong. Una, ano ang deforestation? Pangalawa, ano ang mga sanhi at epekto ng pagkasira ng ating likas na yaman? At panghuli o pangatlo, paano ba tayo kahit sa simpleng estudyante lang ay makakatulong? Sa unang parte, ano nga ba ang deforestation? So ang deforestation ay ang pagkakalbo ng ating kagubatan. Ibig sabihin, ang malawakang pagputol ng mga puno. Pero ano nga ba ang dahilan kung bakit nangyayari ito? Una, illegal logging. Pagputol ng puno nang walang permiso o sobrang dami ang pinuputol. Pangalawa, ang pagmimina. Pagsira sa lupa at gubat para makuha ng mineral. At ang panghuli o pangatlo, ang urbanisasyon. Ang pagpalawak ng syudad sa kalsada, kabahayan, na kumakain ng mga dating kagubatan. At sa pangalawang parte naman, ang mga epekto ng pagkasira ng likas na yaman. Kapag nasisira ang kagubatan o nasira ang ating kagubatan, hindi lang ang mga puno ang mawawala, epektado tayong lahat. Ito ang mga epekto. Ang pagbaha at landslide, dahil wala ng mga ugat ng puno na sumisipsip ng tubig ulan. Pangalawa, pagkawala ng biodiversity. Nawawala ang tirahan ng mga hayop at halaman na unti-unti silang nauubos. At panghuli, pagbabago sa klima. Dahil ang mga puno ay tumutulong sana na pababain ang carbon dioxide sa ating atmosphere. Kaya kapag gubat ang mawawala, buong ecosystem ang nadadamay. At sa huling parte o ang pangatlong parte ay aalamin natin ang mga hakbang at solusyon. Pero hindi pa huli ang lahat. May mga paraan para pangalagaan ng ating likas na yaman. Ang una nating gagawin ay ang reforestation. Pagtatanim mula ng mga puno sa mga lugar na nauubos na. Pangalawa, protected areas. Pagtatakda ng mga lugar bilang natural parks, wildlife sanctuaries. At syempre, panghuli, ang mahigpit na pagtutupad ng batas laban sa illegal logging. Kaya ang gubat ay buhay, hindi ito pwedeng baliwalain. At sa ating aktibidad, ngayong bahagi ng hamon ko sa inyo, mag-research ng isang NGO o community program sa inyong lugar na tumutulong sa kalikasan, tulad ng tree planting, coastal cleanup, o reforestation. Ibahagi ito sa klase o kahit sa pamilya mo. Makikita mong kahit maliit, may gumagawa ng paraan para tumulong. Kaya ngayon sa ating recap, babalikan natin ang ating mga natutunan. Una, ang deforestation ay ang malawakang pagputol ng mga puno. Ang mga sanhi nito ay illegal logging, pagbimina at urbanisasyon. Ang mga epekto ay pagbaha, pagkawala ng biodiversity at pagbabago ng klima. At uli, may mga solusyon tulad ng reforestation, protected areas at batas laban sa illegal logging. At ngayon, sa ating final episode, pag-uusapan natin ang papel ng bawat mamamayan sa pagtugon sa mga isyong pangkataligiran. Tandaan, may magagawa ka. Ikaw, ako, tayo, lahat ay may responsibilidad sa kalikasan. Hanggang sa huling episode ng SPMT Educational Series, kita-kits!